programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May mamamaalam na naman sa abot kamay na pangarap. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naging defensive nga si Zoe sa pagtatanong ni RJ sa kanya tungkol sa sinabi ni Giselle na matagal nang alam ni Zoe ang tungkol sa pagkatao niya dahil pinaghinalaan nga raw siya nitong si RJ. Pero dahil best actress si Zoe, ay napaniwala niya ulit si RJ at si Lynette na wala talaga siyang kaalam-alam. Gusto sanang tulungan nila Lynette si Zoe na mahanap ang tunay niyang ama. Ngunit nagbago bigla ang isip ni Zoe. Sinabi ni Zoe na okay na raw na hindi niya makilala ang tunay niyang ama. Dahil kung mahal siya nito, ay dapat matagal na siyang hinanap nito. Kaya kontento na raw si Zoe na si RJ ang naging ama niya. Wala rin naman daw magbabago kahit na nalaman ni RJ na hindi siya tunay na anak nito. Sa kabilang banda, pag-alis ni RJ at Lynette, nakahinga na ng maluwag si Zoe. Narinig ni Zoe na may kausap si Doc Carlos sa loob ng kwarto niya. Nagulat si Zoe at tinanong kung sino ang kausap ni Carlos. Nagsabi si Doc Carlos na nag-iisip lang daw siya. Nagalit si Zoe dito kay Doc Carlos dahil dapat daw bago nagpunta sa kondo niya si Doc Carlos ay nag-isip muna ito. Halos hindi na raw kasi nakahinga si Zoe kanina dahil muntik na silang mahuli nitong si RJ. Sinabihan ni Zoe si Doc Carlos na wag nang babalik sa kanya dahil mapapahamak lang si Zoe. Dito nga sinabi ni Doc Carlos na hayaan daw ni Zoe dahil huling punta na raw ni Doc Carlos sa kanya. Pagpasensyahan na raw ni Zoe si Doc Carlos dahil si Zoe lang daw ang natitirang pwede niyang lapitan. Pero dahil ayaw din ni Doc Carlos na mapahamak si Zoe ay nagpasya siya na hinding-hindi na magpapakita kay Zoe. Sinabi ni Doc Carlos na sana ay mahalin siya ni RJ ng lubos at kung sakali raw na itakwil ni RJ si Zoe ay nandito lang raw si Doc Carlos. Handa raw saluhin ni Doc Carlos muli si Zoe. Maluha-luha si Zoe habang pinagmamasdan ang totoong ama niya na si Doc Carlos palayo sa kanya. Kailangang tanggapin ni Zoe na hindi sila po pwedeng magsama ni Doc Carlos dahil oras na makita sila na magkasama ay malamang sa malamang na paghihinalaan si Zoe. Kaya mas naisip na lang ni Zoe kung ano ang mas makakabuti sa kanilang pareho. Yun nga ay ang tuluyan ng lumayo si Doc Carlos kay Zoe. Sa kabilang banda, nagpunta si Annalyn, Harry at Doc Kim sa kondo nitong si Zoe. Bago pa sila makaakyat ay pumirma muna sila sa receptionist. Naiwan si Doc Kim sa parking lot dahil ipaparada pa muna niya ang sasakyan niya. Habang nagsusulat si Annalyn ay dumating ang isang staff. Tinignan ng isang staff ang list ng mga guest nila ngayong araw. Napansin nila na ang isang guest na nagngangalang Jerry Romualdo ay hindi pa rin nakakapag-out. Kaya narinig ni Annalyn ang pangalan ng best friend ni Doc Carlos na si Doc Cherry. Nabanggit ni Annalyn ang pangalan ni Doc Cherry, kaya tinanong siya ni Harry kung kilala ba ito ni Annalyn. Sinabi ni Annalyn na si Doc Cherry ay dating doktor sa Apex at pinatay siya ni Doc Carlos dahil niligtas siya nito nang kinidnap siya ni Doc Carlos. Nagtaka si Annalyn. Nagsimulang kabahan si Annalyn dahil malamang raw ay may gumagamit ng pangalan ni Doc Cherry at wala namang ibang gagamit ng pangalan ni Doc Cherry kundi itong si Doc Carlos. Kaya agad-agad hinanap ni Annalyn si Doc Kim para sabihin na may gumagamit ng pangalan ni Doc Cherry.
Hinanap ni Annalyn itong si Doc Kim dahil hindi pa rin ito nakakabalik sa kanilang dalawa ni Harry. Papunta na sana si Doc Kim kay Annalyn at Harry nang biglang may namukhaan siya na isang lalaki na nakamask. Binalikan ni Doc Kim at nagsabi siya na Doc Carlos. Sinunggaba ni Doc Kim si Doc Carlos at inalis ang mask nito. Nanlaban si Doc Carlos kay Doc Kim, dahilan para magrambulan silang dalawa sa hagdan. Sa Apex, nag-usap si Lynette at RJ. Naisip ni RJ na mukhang may alam talaga si Zoe na hindi sinasabi sa kanila. Gaya ng tinanong siya kanina ni RJ at mukhang defensive si Zoe sa lahat ng sagot niya kay RJ. Kaya nagtataka si RJ. Naisip ni Lynette at RJ na baka si Doc Carlos ang ama ni Zoe. Naisip rin ni Lynette na si Doc Carlos rin ang hinihingan lagi dati nitong si Zoe ng tulong kapag may problema siya. Narinig ni Morgana ang pag-uusap ni Lynette at RJ, kaya sumabat si Morgana. Pinagdududahan daw ba ni RJ at Lynette ang pamangkin niyang si Zoe? Kung gusto raw ni RJ at Lynette ay tanungin nila mismo si Doc Carlos kung ano ang totoo. Yun nga lang raw ay kung makita pa nila si Doc Carlos dahil malamang daw ay nagtatago na si Doc Carlos ngayon. Samantala, hinanap ni Annalyn si Doc Kim dito sa parking lot. Pagbaba ni Annalyn ng hagdan ay nakita niya nga itong si Doc Carlos. Nagimbal si Annalyn dahil nasa lugar mismo kung nasaan siya ay nandoon din mismo itong si Doc Carlos. Napahinto naman si Doc Carlos sa paglalakad nang makita itong si Annalyn. Natakot at kinabahan si Annalyn na baka kung ano ang gawin sa kanya nitong si Doc Carlos at bihagin siyang muli. Tumakbo palayo si Doc Carlos. Dito na nga kinabahan si Annalyn na baka may nangyaring masama sa kaibigan niyang si Doc Kim dahil nasa iisang lugar lang sila. Kilala ni Annalyn si Doc Kim. Ang gusto ni Doc Kim ay magkaroon ng hustisya ang ginawa nito kay Annalyn. Kaya dali-dali na tumakbo si Annalyn para hanapin si Doc Kim. Nakasalubong ni Harry si Doc Carlos. Sabik na sabik si Doc Carlos kay Harry. Hindi alam ni Doc Carlos kung lalapitan ba niya si Harry dahil marami na siya masyadong kasalanan dito. Nagtanong si Harry kung ano ang ginagawa ni Doc Carlos sa lugar na iyon at ano na naman daw ang kasamaang ginawa ni Doc Carlos. Humingi ng pasensya si Doc Carlos kay Harry na sana raw ay patawarin siya ni Harry. Hiniling ni Harry na sumuko na si Doc Carlos pero hindi pumayag si Doc Carlos. Tumakbo lang palayo si Doc Carlos. Nakita naman ni Annalyn si Doc Kim na walang malay sa hagdan. Nataranta si Annalyn. Malakas ang kutob ni Annalyn na si Doc Carlos ang may gawa nun kay Doc Kim. Ano kaya ang nangyari kay Doc Kim? Isa na kaya si Doc Kim sa nagbuwis ng buhay? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!